Mayo ang Panginoon. Ang mga pagbasa namin ay tungkol sa mga templo. Ang maganda yung ipinahayag ng Propeta Ezekiel, yung kanyang nilarawan ng kanyang pagkain ng isang templo na kung saan sa altar ito ay bumubukal ang tubig na nagbibigay ng buhay. Ito pang templo ito ay yung templo ng Jerusalem. Bahagi yun. Well, may panahon ni Propeta Ezekiel, ipinahayag na ito, lalo-lalo na yung chapter 40 hanggang 48 ng kanyang isinulat ay wasak na po yung templo ng Jerusalem. No? Yung templo ng Jerusalem ay ginagawa ni Haring Solomon. Ang muling inilawasan, gawa na sila ay nilusog ng mga Babylonia. No? Tawagin natin na yun, siguro yung present day Iraq, no? Mga Iraqis. So dahil sila ay nilusog sa nabanggit na biyera, nasira yung templo ng Jerusalem. No? Bahagi yun na yung binabanggit na templo ni Ezekiel sa unang pagbasa, hindi pininiwala yung ikalawang templo. No? Kasi yung ikalawang templo ay mga later na nung sila ay nakawala na sa kanila na pananakot ng Babylon. So kaya naitayo na ulit yung templo at binahagi ulit sa iba ngayon na 46 years. Ito yung kasi yung pagkasakit sa templo ni Haring Herodes, yung King Herod the Great, yung Herod, yung Haring Herod nang ipinanganak sa Jesus. Hindi po ito yung Haring Herod nung sa Jesus ay ipinako sa krus. So, ito ay umabot ng 46 years sa magpapaganda lamang. No? Bahagi yun na sa kasalukuyan na wala rin mo yung templo ng Jerusalem. Nasira po ito noong 70 nung sila yung maklas laban sa Imperyo Romano. Pinalusahan sila ng mga Romano at sinira yung nabanggit na templo. At hindi pa muli na itatayo. Kaya po yung lugar na yun na pinaglalagyan ng templo ng Jerusalem dati ay ngayon ay kinalalagyan lang ng mosque ng mga Muslim. Kaya medyo masalukot yun. Tsaka na natin pag-aaralan. Pero bahagi yun, kaya binabanggit natin yung templo kasi ngayon ay salingaw natin ay ating inubulita ang dakilang kapistahan ng pagkatalaga ng templo natin. Yung unang makapalasyo templo o simbahan, ang tawag natin ay basilika, na nasa Roma. Mayroon tayong 5, kung tawagin natin ay malalaking simbahan. At isa po ito, yung St. John Lateran Church. So ito po ay pinakauna. Kasi bahagi po ito, na for the first 300 years, ang mga mananampalatayang Katoliko ay pinag-uusig
ikaw ay tinuturing na kriminal kapag ikaw ay nananalig kay Jesus. Pero noong si Constantine ay naging emperor ng Roma, ay tayo ay nagkaroon ng kalayaan na sumamba. Kaya po ito ay sinimulang itayo noong 313 AD. No? So, bahagi yung 313. Mahigit na o 1,700 years. No? Yung templo na ito. So, bahagi yung tinawag na Saint sa santo namin na si San Juan Laterano, kasi yung lupa na ito ay donated ng pamilya Laterano. Ang maliwanag ko na kung saan ay magpaalala sa atin na pag pinag-usapan natin ng templo, dalawang bagay. Una ay yung building. Ito, yung templo na ito. At ito ay talaga natin para talaga saan bilang bahay para namin. Pero yung tinatawag namin yung delegation, yung official na liturgical celebration ng delegation, yung po St. John Lateran Church ay noong year 324. No? Ito pong ating simbahan, bagamat ito ay mahigit ng 400 taon, ay hindi pa dedicated. No? So, sabi ko nga, kaya ko natin inaayos sana, kaya tayo paggawa ng mga upuan, naman tayo ng bed. Yan po ay mga ilang mga requirement, no, na may ayos natin. Kailangan gawa ko ng pandemya, gawa din ako ng medyo maantala, gawa ng aking Paris Hall ay binabaha. Kaya doon muna tayo tututok, pero dapat sa naon, ay dito tayo sa simbahan. Saan mo makikita yung mga dedicated churches? Yung mga dedicated churches, makakita nyo yung mga poste. Kalimitan mo yan ay 12 na poste. Mayroong krus at mayroong kandila sa ilalim. Yun po yung mga dedicated churches. Pero anyway, at least iayos natin kung ano man ay sa mga susunod siguro mga taon sa mga susunod na mga pari ipadidicate natin. Pero yun ang huwag natin kalimutan, bahay panalangin. Bilang bahagi yung nanawa, makita natin ang pangalagaan natin ang may isaayos natin kasi yun yung pinaka-inuturing natin lugar para tayo ay magdasal, no? Makipag-ugnayan sa Diyos. Bagaman sabi natin, pwede kang magdasal kahit sa kwarto mo. Pero may tayong itinilaga na lugar na kung tawagin natin iglesia, simbahan, templo, no? Para doon tayo higit na makapaligid sa harapan ng Panginoon may kapal. So kaya kailangan din natin pangalagaan at patuloy na ayusin. Pangalawa, pag sinabi natin yung simbahan, yung ikalawang pagbasa, no? Na ipinamanin mo sa atin alay, kayo, sabi ni San Pablo, ang templo ng Espiritu Santo. No? So tayong lahat ng nabingatan, tayo hindi mga templo ng Diyos. Anong sabi ni San Pablo? Kaya, huwag niyong wasakin ang templo nito. At kapag binasak niya, paparusahan mo kayo. Kaya kung bahagi yun, makita ko natin. At ang tama rin ako, sa Ebanghelyo natin, anong sinabi ni Jesus? Nilinis niya yung templo ng Jerusalem. No? Sapagkat, sabi nga namin, nakita na yung Jesus ay may mga namamaling pera,
Kasi yung pera ng mga Romano, hindi pwedeng gamitin sa loob ng templo, kaya may namamaling pera. No? At sa nilagay doon sa likuran, kailangan mo sabi ni Jesus, kahit yung sa likuran, yun talaga inilaan kahit na sa mga pagano, na kahit na mga pagano, pwede magdasal doon sa pinakalikod. Bakit? Kasi na, ang simbahan ng templo ng Jerusalem ay para bahay talaga ng at tahanan ng ating Amang nasa langit. Kaya tama-tama din ngayon na makita natin na kinakailangan din natin, lalo-lalo na sa usapin ngayon na korupsyon at saka ang tawagin namin ay patronage politics. Yung mayroong kinikilalang mga patron na tinasandalang kahit na umali okay lang kasi bakit may may sinasandalang pader. At pinaalala ng simbahan na ngayon tayo ay nasa panguna lang tungkol sa katarungan at kung tawagin natin ay pananagutan, accountability. No? Kaya mga bahagi, ngayon may makita kayo dyan, pinalagay natin sa breakfast. No? Yung mga puting ribbon, no? Yung sa ilalim ng electric fan, at saka doon sa dalawang anghel. No? Pagkatiisa natin. Hindi lang para ipanalangin. Una ito, makita natin kasi yun naman natin na hindi naman kaila sa atin na ito yan, naging bahagi na ng ating kultura. No? Kultura ng korupsyon at patrino. No? Na kinakailangan natin na linisin sa harapan ng Diyos. Alam naman natin yung mga itong ilang mga sabi nga natin na involved ilang tuloy mga Katoliko. Pero kahit na siguro sabihin ko na Pater, hindi naman ako kontrakto. Hindi naman ako politiko. Hindi naman ako kawani ng ahensya ng gobyerno. Maaaring nga siguro na maaaring hindi tayo kontrabalik. Kasi nga, pinabayaan natin ang mga bagay na ito. Sabi nga natin, maaari ko naman natin na tayo rin ay isa sa mga nanuhol, pinabayaan natin. Kaya ulit makinang ganito